mga parts, so for today's video ay birthday ng ating Mother Earth na si Mama Minda. Kaya naman tayo ay gagala sa Morong Bataan. At samahan nyo kaming mamasyal at pumutrip sa mga along the way nating daraanan papunta sa ating destinasyon. At kung anong mga water activities pa ang pwede nating gawin dito sa Coral View. Kaya tara, biyaheng Bataan na tayo guys. Umalis nga pala tayo ng bandang alas 7 ng umaga dito sa May Marikina. At dumaan tayo dito sa NLEX. So after namin mag-stop over for CR break, ay dumiretso na rin kami papunta dito sa San Fernando, Pampanga. Dito nga pala ako dumaan guys kasi mas marami kaming madaraanan dito na pwedeng kainan at pwedeng galaan. Unlike sa SCTEX. Ayan, at dito nga kami kakain sa may Holiday Land. So ito is buffet na pala, 368 for senior at may promo sila 398 lang. Pangalawang beses na nga din namin kumain dito kasi sulit. So good day mga parts. So for today's video ay nandito tayo ngayon again sa Holiday Land sa may San Fernando. Sabi ko sa kanya, so ito is sa mga timpayaman. suki namin. Nakada pong pupunta kami dito ay dito kami kumakain. So ngayon nasa Alfresco kami dahil may mga kasama kaming pets. So pets, tapos ako yung video. Pets. Ay, hindi pala ikaw. Yung aso pala, yung aso. So yun, mamaya check natin yung mga menu nila. So same pa rin, meron sila ditong salad bar. So iba't ibang klaseng mga vegetable and salad dressing. So ayan, meron silang paku salad at meron din sila ditong mangga. Ayan, may singkamas din. Pero nagustuhan ko dito is yung suka nila. Ang sarap na sausawan ng balot. Ayan nga pala si Mudra, kumuha na ng suka sausawan niya. Nagustuhan niya din yan guys. Dito naman sa kabilang side is may mga dish nila dito. Ito yung tawilis nila. So may rice din tayo. Ayan, may mga appetizer tayo dito. Mga gulay. So ayan. So guys, maraming pagpipilian dito. Ito, isa rin sa mga nagustuhan ni Daddy is yung papaitan nila. May mga nilagang gulay. So sitaw, ayan. Merong ampalaya. Ito may buro. So kumuha si Daddy niyan and then tinikman ko. Ayos naman pero hindi ako fanatic. Ito guys, parang adobong puti yung gawa niya. Okay yan. So ito may crablets din. At merong tinolang suso. Ito ay beef pares at yung noodles niya. Sinigang, sa mga naghanap ng sabaw, meron sila ditong sinigang guys. At ito guys, yung isa sa mga paborito ko dito, yung chicharong bulaklak, grabe. Tapos sausaw mo din sa suka nila, masarap. So may crispy kangkong sila. Ito yung crispy tawilis. At isa sa mga nagustuhan namin is yung balot, yung adobong balot nila rito guys. The best yan. Ayan, medyo nakarami rin tayo yan. Pero guys, hinay-hinay lang ha. At meron sila ditong adobo rice. Ayan guys, sa mga ayaw ng plain rice. Ito lechon paksiw nila. Medyo matamis at malinamnam din. Ito, at kumuha na nga si Daddy ng papaitan. Hindi ko lang natanong kung kambing o baka yung laman. Tokwat baboy. Ito, masarap din kasi masarap yung suka nila. Syempre, di mawawala ang pakbet. Ito, version ng Kapampangan na pakbet yan guys. Ito, meron silang chicken teriyaki. So, kumuha lang ako ng isa. Madalas na natin nakakain kasi yan. Ito, another seafood dish nila rito is yung tahong nila. Ayan. And crablets na malutong guys. Ito naman is yung palabok fiesta nila. Ayan, para sa ayaw mga mag-rice. Pero naman sa mga rice lover, ito, try nyo yung arroz cubana nila. Kari-kari guys ng Kapampangan na yan guys. Halo-halo, may laman tsaka may ox stripe. And syempre hito dahil nasa Pampanga tayo guys. So yeah, meron silang hito dish dito. And lechon kawale of course. Ayan guys, so crispy. Ayan, again marami ng choices dito yung 398 pesos mo guys. So kung nasa San Fernando, Pampanga ka, isa to sa marerecommend natin na puntahan ninyo. At huwag niyong kalimutan na daanan ang Holiday Land na buffet. Pasok na pasok sa budget at ang dami mong pagpipilian. At sa mga panghimagas naman, ito meron sila ditong palitaw. Yan, very Pinoy kakanin yan. And syempre meron din sila ditong gelatin sa gusto ng mga matatamis.
And ito, pwede kang gumawa ng sarili mong halo-halo. Meron silang ube, beans, at kung ano-ano pa dyan. And sa drinks naman, marami ring pagpipilian na drinks. And ito, gatas para sa inyong halo-halo. Ayan, ito pa yung ibang sahog. And ito din yung iba pang mga klase ng drinks nila. Meron din pala sila ditong biko na may keso. Ayan, tsaka syempre, pakwan, panghimagas. So ayan guys, ito yung kanilang beverage area at tsaka dessert area. So eto, ikutan uli natin yung kanilang mga pagkain para makita nyo guys. Para sa susunod na punta nyo, may idea na kayo kung ano yung hinahain nila dito. Ayan, diba, napakarami ng choices niyan. So, magsasawa na rin kayo dito kung ano yung gusto nyo kunin na pagkain. So, syempre, papakita ko rin sa inyo kung ano yung mga kinain ko rito and review na rin. So, eto, meron silang chicken teriyaki. Kumuha ako ng tahong, crablets. Kumuha rin tayo niyan kasi crispy naman talaga. Masarap yung suka. May lechong paksiw sila rito. Yan, masarap at matamis. May tawilis na crispy rin, guys. Ito, ang dami kong kinuha ng crispy kangkong. Siyempre, kumuha tayo ng balot. Nakailang kuha rin tayo niyan. May tinolang susu sila at kimuha tayo ng pares at ng adobong puti. So, ayan lahat guys. Inubos natin yan, pati yung pakwa na yan. So, nakailang balik din tayo sa buffet nila. Ayan, ang mga kasama natin ay kumakain na rin sila. For the next round, kumuha tayo ng palabok, ng lechong kawali, ng salad, ng prutas uli at saka ng ube. Ayan. Sila naman gumawa na sila ng halo-halo nila. Nanay ko ang daming nakain na balot. Nako, hinay-hinay. Ito tatay ko, crablets at saka ano yung kinain mo di? Chicharong bulaklak yata yun. At guys, yan yung aming Holidayland experience dito sa may San Fernando, Pampanga. At pagtapos namin kumain ay nag-request sila na dumaan muna sa simbahan. So dinala natin sila dito sa San Guillermo Church. So malapit lang to guys doon sa may Holidayland sa may San Fernando, Pampanga. So ito ay nasasakop na ng Bacolor. So kung ma-remember nyo ay dito shooting yung May Bukas Pa ni Santino. So isang top rated na teleserye noong mga 2000. So ayan, at nagsimba na nga sila. So nag-picture din sila sa loob kasi maganda yung loob ng simbahan. And trivia guys, etong simbahan na to ay natabunan ng lahar noong 1990s. Kaya naman medyo bumaba yung ceiling ng Bacolor Church. At alam nyo guys, simula daw nung sinuting dito yung May Bukas Pa is marami na daw na laging bumibisita rito para magsimba. At kung makikita nyo yung mga pintuan na yan ay ayan ang dating tana ng simbahan. So nalubog siya sa lahar. Pagtapos nga namin sa simbahan ay bumiyahe na nga kami papunta ng Subic at dito nga pala kami nag-exit sa may dinalupihan. So malalaman mo na malapit ka na sa Subic kapag papasok ka na dito sa may tunnel nila. At mga ilang minuto na nga lang ay mag-e-exit ka na sa kanilang Subic Freeport Expressway. At madadaanan natin ang mga magandang bulubundukin ng Kawag. So ayan, makita nyo yung 5 Picos dyan, tsaka yung Balingkilat. Dinarayo rin ng mga hikers yan, so nakit na rin natin yung before nung medyo bata-bata pa tayo. At eto, madaanan din natin yung airport ng Subic. So reminder lang din guys na every may intersection dapat humihinto tayo dito sa may Subic. Kasi may di kayo mahuli ng CCTV camera lang at magbayad ng fine. Ayaw naman natin mangyari yon dahil hassle. Ayan, at after 30 minutes ay nakarating na rin tayo dito sa may Morong at eto na, malapit na tayo sa may Coral View Resort. So tara guys, check natin mamaya yung itsura ng resort. So pangalawang beses na namin pala dito nagpunta. Before is kasama yung family ni Mrs. at ngayon naman is yung kasama naman yung family ko. Pagdating nga namin ay dumiretso na kami dito sa may reception area nila at syempre magbababa lang kami ng gamit. At isa sa mga nagustuhan dito lalo na pagka driver kayo is yung parking lot nila. So very spacious yung parking lot nila guys. And eto, may mag-assist pa sa inyo na magbitbit ng mga gamit ninyo. At di na nga kayo mabibigatan kasi naka-stroller na yan guys. So eto, kagandahan din dito is pet friendly sila. So pwede nyo dalhin yung inyong mga fur babies. So tara, maglakad na tayo papunta sa ating room at i-check na natin yung ating mga kwarto.
Napansin ko nga rin pala na medyo dumami na yung mga amenities nila dito katulad ng mga billiard table tsaka yung iba pa nilang mga laruan dito. So ayun, meron na rin mga nipa hut bawat mga puno ng buko. So napaganda kasi marami ng tambay spots. Before kasi is nasa ilalim ka lang ng puno ng buko. So ito is meron ng mga bubong. Ito nga pala yung nabook namin na kwarto. So meron na siyang dalawang queen size bed at meron na ring bathroom. Ang kagandahan dito is pwede kayong mag-add ng extra mattress na lang for extra person. Same din sa kabilang kwarto. So ang kagandahan dito guys is sobrang lamig ng aircon. At talaga nga namang masarap magstay kapag malamig ang aircon ng mga kwarto nyo. And ito naman guys yung view ng kanilang labas na area. So ayan, makikita nyo ay may mga tambayan na para sa mga bata. Ayan, at pwede sila dito maglaro at mag-enjoy kasama ng kanilang mga tagapag-alaga. So ito rin yung mga rooms nila guys. So napakaraming rooms dito na pwede nyo pagpilian. Bukod dyan ay yung mga tambay spot na mga malalapit sa swimming pool na pwede nyong pag-iwanan ng mga gamit. At para sa mga gym goals dyan, ito meron sila ditong gym na pwede nyo nang gamitin at walang bayad. So kasama na itong mga free amenities na to sa binayaran natin sa accommodation. Ito naman yung kanilang restaurant. So pwede din tayong kumain dito for dining. At syempre meron din sila ditong snack bar na pwede natin pag-orderan ng mga kutkutin at kung ano-ano pa. At isa sa mga nagustuhan ko dito sa resort na to is yung presyo ng kanilang mga snacks tsaka mga beverages nila. So parang napakamura nito na nasa isang exclusive na resort ka pero yung mga prices nila is affordable and budget friendly. Kaya isa rin yun sa mga kinukonsider namin pag namimili kami ng mga resorts. At guys, napakaraming pool nila dito. So I think mga 5 or 6 yung swimming pool nila. And kagandahan dito is meron pa silang saltwater swimming pool aside sa kanilang freshwater na swimming pool. Ikaw na bahala mamili kung anong preference ang gusto mo sa dalawa. At guys, napakalinis ng swimming pool nila dito ha. At nakita nyo naman yung tubig ng swimming pool nila dito guys. Sobrang linaw. Hindi kagaya ng mga resort sa Antipolo. Ang lalabo. And bukod nga sa outdoor na swimming pool ay meron din sila ditong indoor swimming pool. So kung ayaw mong mangitim, dito ka mag-swimming. So ayan, at kitang-kita natin yung mga magagandang swimming pools nila. At guys, pag gising mo nga sa umaga, pwede ka na maglangoy kasi bukas na yung swimming pool nila ng 6 AM. And nagsasara naman yung swimming pool nila kapag ka 11 PM na. Tara, puntahan naman natin yung tabi ng dagat. So ito yung sand dito sa May Morong. So hindi naman siya ganun kaputi, pero guys, pino rin naman yung buhangin. Ang kagandahan din dito ay hindi masyadong maalon kasi napapalibutan ng corals yung paligid. Nga pala, habang nag-aantay at habang nakatambay mode kami ay bumili muna kami ng maiinom dito. So umorder muna kami ng fruit shake. So yan, nag-order kami ng mango shake, ng watermelon, tsaka ng banana shake. Masarap talaga pagka ginamit fresh fruits. Ito at ginala ko yung aso namin sa beach. Walking the beach with the dog. Walking the beach with the dog. Oh, liga na, let's go. Let's go, my baby. Itong aso. Baby, Smolly. Smolly. Ayan, at dumating na rin dito sa resort yung mga kapatid ko. Nauna kasi kaming bumiyahe tapos sumunod na lang sila dito papunta sa resort. Ayan, at dito nga kami nakatambay sa may tree house. Ang sarap tumambay dito kasi mahangin tapos naririnig mo yung hampas ng alon. Ayan, tamang marites muna kami rito guys. Marami rin palang nagtitinda sa paligid ng resort lalo na pagdating sa beach area. So ito yung mga mabibili yung mga pasalubong tsaka souvenir. Ayan o, may mga rep magnet, may mga keychain, may mga pan-display pa rito. Syempre mga bracelet tsaka mga pearl galing daw sa Bataan. So ayan guys, kung mahilig kayo dito sa mga accessories, yan guys, ang dami nila dito. So may mga shell na accessories din sila dyan. Ayan o. And tingnan mo naman, may piyaw pa. So siguro ang bibili namin dito is rep magnet kahit na may Bataan na kaming rep magnet. Aside sa mga accessories, meron din dito sa may gilid na mga seafood. So ayan naman, ito mga dried good naman to yung makikita nyo rito. So iba't ibang klase ng mga danggit. Ayan, so mga dried goods na mga isda. Ayan, meron sila ditong tuyo. Ayan, ang gaganda ng mga tuyo nila guys. So
Yan, meron din silang mga sapsap. Ayan o, tsaka ito, yung masarap, yung pusit. So, ayan guys, sa mga gustong bumili ng pasalubong, kapag gagaling kayo dito sa may Coral View, punta lang kayo sa may beach area. So, ito naman yung ilalim ng treehouse na pinagtambayan namin kanina. May mga siso sa ilalim. So, ayun si Daddy nasa taas. And ayan guys, so alas 3 pa lang ng hapon. So, tamang lakad lang kami dito sa may beach. I-explore yung area at makita nyo guys yung fine, yung pagka-pino ng buhangin dito. So mamaya-maya lang kapag medyo hindi na masakit sa balat yung araw, maliligo na kami sa beach. Ayan nga guys, so tingnan nyo naman, naglalaro pa yung aso sa may dagat. And nagkayayaan nga kami na sumakay pala dito sa may banana boat. So para naman masulit yung biyahe namin, magwa-water activities na rin kami rito sa may Bataan. So inaantay lang pala natin yung mga kasama natin kasi nagpalit sila ng mga pang swimming nila. So maya-maya lang sasakay na kami sa may banana boat. Ayan, at una na nga palang nakapagpalit si Madam at sumunod na rin yung iba. So ayan guys, samahan nyo kami at sumakay sa may banana boat. 2,500 nga pala yung rental dun sa may banana boat natin, and good for 10 packs na pala ito. At kahit hindi nyo mabuo yung 10 packs ay 2,500 pa rin ang babayaran nyo. So better na ma-maximize nyo yung sasakay. So 15 minutes nga pala yung tagal ng rounds at mga 7 rounds yung ikot ng ating banana boat. Ayan, at ready na nga kaming lahat at pinapanood nga pala kami ni Maui sa malayo kasi hindi na siya sumama. Grabe, enjoy ng banana boat dito, hindi pa bebe, mabilis yung pagpapatakbo. Talagang mapapakapit ka ng gusto dun sa may banana boat para hindi ka malaglag. Ayan, at dun pa nga kami dinala sa may malayong part. So dito medyo malalim na kasi kulay blue na yung tubig, hindi na namin nakikita yung ilalim. Pero safe naman yan kasi mga naka-life vest naman tayo. Ayan, at sobrang enjoy naman talaga yung pagsakay namin sa banana boat. So after namin sumakay sa banana boat ay tumambay kami dito sa may floating cottage. Syempre picture pero after nyan ay continue na kami dito ng banding sa may swimming pool area. So ito yung pinagliliguan namin ay saltwater na swimming pool. Pati ang jacuzzi ay saltwater din. Pero huwag kayong mag-alala guys, kung gusto nyo naman ng freshwater ay marami pa kayong pagpipili ang swimming pool dito. Ayan, at si Potpot ay hindi makalublob kasi malamig daw yung tubig. Pero kami naman ay hindi ginigilaw. Siya lang. Hindi, sa una lang. 5 feet. Wala kasi kayong ganito, rash guard. Hindi ka nag-rash guard, kaya ginigilaw kayo. Nagmamalaki pa ni Daddy yung rash guard niya, mukha namang rash guard ng tupad. Tamang chill naman si kapatid dito sa may gilid, habang pumapapak ng fishball at ng french fries. Ayan, at inabot na nga tayo ng gabi dito sa may swimming pool. Ayan, kakatambay, and mamaya is magdi-dinner naman tayo. At napakaganda nga ng vibes kapag kabukas na yung mga ilaw, lalo na sa may swimming pool. At dito na nga rin pala kami magdi-dinner sa restaurant ng resort. So tinatamad na silang mag-restaurant sa labas, kaya dito na lang din kami kakain ng dinner. At naisip na nga naming mag-advance order para pagtapos namin magbanlaw ay pwede na kami dumiretso sa restaurant at nakabasta na yung mga pagkain. Ayan, at dumating na nga yung mga order namin. Ito, crispy pata, 1 whole na fried chicken, tapos umorder din kami ng pasta, Alfredo yung in-order namin, tapos meron din ditong inihaw na isda, sisig, tsaka umorder din kami ng bulalo. Siyempre, tagi-isa lang kaming rice. So ayun guys, after namin kumain ay tumambay kami ng konti at nagpalipas ng oras. After nun ay nagpahinga na rin. Dahil kinabukasan ay maaga kaming gigising para naman sa mga ibang activities. So that's for today's vlog. Again, don't forget to like and share the video, follow my Facebook page, and subscribe to my YouTube channel. For the next episode, ay samahan nyo kami sa pagpapatuloy ng ating biyahe. So makakasama pa rin natin ang ating family, at ito ay para sa day 2 ng ating trip dito sa Borong Rizal. See you sa part 2 episode.